Naniniwala ba kayo na sa apat lamang na karaniwang pagkain sa araw-araw matutulungan nating bumalik ang lakas ng hinang bato at mapanatili ang creatinine sa normal na level sa inyong tahanan? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang pagpapanumbalik ng lakas ng bato at pag-stabilize ng creatinine gamit ang mga pagkaing Filipino. Huwag palampasin ang mga kalamang ito na maring magpabago sa iyong kalusugan. Marami sa inyo, kapag naririnig ang salitang kidney failure, ay agad na isipang gamot, ospital, o ang pangmatagalang paggabit sa dialysis machine. Dahil sa takot na iyon, marami ang nagsisimulang ma-diet, mabawas ng asin, protina, at iba pang pagkain sa paasang gagaling ang kanilang bato. Ngunit mga mahal kong kaibigan, hindi sapat ang pag-iwas lamang. Kailangan din ngang bato ang tamang nutrisyon upang magkaroon ng pagkakataong makarecover. Ang nakakagulat ay mayroong mga simpleng pagkain sa pang-araw-araw na buhay na madalas nating binabalewala sa ating kusina, ngunit kapag naintindihan at ginamit ng tama, ay may kakayahang suportahan ang bato upang mabawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at tulungang ma-stabilize ang creatinine ng natural. Hindi ito makakaiba o magastos na pamamaraan, kundi mga matalinong pagpipilian batay sa modernong aham at praktikal na karanasan. Naalala ko ang kaso ni Mang Jose, isang 68 taong gulang na nakatira sa Batangas. Siya ay napakaingat sa pagkain, halos inalis na ang lahat ng delikadong pagkain ayon sa sabi-sabi. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ang kanyang creatinine ay bahagyang tumaas, siya ay madalas mapagod at hindi makatulog ng maayos. Nang suriin ko ang kanyang dieta, napansin kong kulang siya sa mahahalagang sustansya na tumutulong sa bato na mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ayusin ang kanyang dieta at dagdagan ng tamang pagkain, sa maikling panahon, ramdam na niya ang kanyang katawan na mas magaan, bumuti ang kanyang pagtulog, at unti-unting naging normal ang kanyang mga blood test result. Ang kwentong iyon ay napapakitang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay hindi lamang humihina dahil sa maling pagkain kundi dahil din sa kakulangan ng kinakailangan. Kung marunong lang tayong umiwas at hindi marunong magdagdag ng tamang nutrisyon, ito ay parang isang makina na pinapatay lamang at hindi inaayos na sa huli ay masisira rin sa paglipas ng panahon. Sa nilalaman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang apat na partikular na pagkain. Madaling hanapin, madaling lutuin, at angkop para sa mga Filipino, ngunit may espesyal na halaga sa pagsuporta sa pagbawi ng function ng bato. Ipaliwanag ko ng malinaw kung bakit sila epektibo, paano kainin, at sino ang dapat maging maingat sa paggamit. Mangyaring manatili hanggang sa huli, dahil kung minsan, isang maliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na pagkain ang susi upang maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. At marahil, sa apat na pagkain ito, matakpuan mo muli ang ginhawa, kapayapaan ng isip, at mas malusog na buhay sa bawat araw. Kung pinapanood mo ang video na ito mula sa makasaysayang vegan, sa mainit na Central Luzon, sa mga ilog ng Mindanao, o mula sa labas ng Pilipinas, mangyaring maiwan ng pagbati at kung saan ka nakatira. Ito ang paraan upang makasama tayong makonekta, matuto, at mapanatili ang ating mahalagang kalusugan ng bato simula sa bawat mapayapang agahan. Unang bahagi, bakit sumasakit ang bato at tumataas ang creatinine kahit maingat sa pagkain? Mga mahal kong kaibigan, upang maunawaan ang kwentong bato at enggi creatinine level, nais kong anyayahan kayong isipin ito sa isang napakapamilyar na imahe. Kung ang katawan ay isang sasakyan na tumatakbo araw-araw, ang creatinine ay parang usok na lumalabas sa makina. Bawat hakbang, bawat pagtayo at pag-upo, bawat aktibidad ng kalamnan ay tahimik na lumilihan ng sangkap na ito. Nung bata pa, malakas ang bato na parang isang malakas na filter, nililinis at mabilis, na inilalabas ang creatinine sa ihi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na paglampas ng 60 taong gulang o sa manasa edad na may dati ng sakit, ang filter na iyon ay nagsisimulang bumagal, hindi na gaanong flexible, kaya hindi lahat ng creatinine ay nailalabas at unti-unting naipon sa dugo. Sa isang profesional na pananaw, ang normal na antas ng creatinine ay karaniwang mas mababa sa 1020 mg DLA.
Kapag ang bilang na ito ay tumaas sa humigit kumulang 1,040 mg, diala, hindi ito agad malubhang sakit, ngunit ito ang unang senyales na ang bato ay overwork. Kapag umabot sa 1.8 mg dale, mas malinaw na ang panganib ng pagbaba ng function ng bato, parang isang sasakyan na umaakyat sa mahabang burol at unti-unting tumataas ang temperatura ng makina ngunit hindi pa napapansin ng driver. At kung lumampas ng 2 mg, DL, marami ang kinakailangang isaalang-alang ang mga sumusuportang pamamaraan ng pagsasala o maging regular na dialysis kung hindi maagapan. Ang nakakagulat ay ang pagtaas ng creatinine ay karaniwang hindi nakdudulot ang matinding sakit, laknat o malinaw na sintomas. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagiging kampante. Ang pananakit sa likod na madalas nating inisip na dahil sa panahon o sa matagal na pagkakaupo ay maaring senyales ng pagtaas ng presyon sa tisyu ng bato, kapag ang bato ay kailangang mapanatili ng tubig at electrolyte sa isang hindi balanseng estado. Sa matatanda, hindi lamang umihina ang bato kundi mas sensitibo rin ito sa asin, asukal, protina at media additives na nagdudulot NG counting pagibabago sa dieta na maaring umantong sa matagaw na mahinangi, pamamaga sa glomeruli, microedema NG tubulis, at anti-anting pagbaba ng glomerular filtration rate GFR ng tahimik. Napanood ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng maraming pag-isip, isang 68 taong gulang na Gino na nagtitinda sa palengke sa Naga. Naniniwala siyang napaka-scientific ng kanyang pagkain, binabawasan ang kanin, dinadagdagan ang prutas, at umiinom ng deboteng fruit juice para sa convenience. Masarap pa rin siyang kumain at matulog, mayroon lamang bahagyang pananakit sa likod at madalas na pag-ihi sa gabi. Ngunit nang maksuri, ang kanyang creatinine ay umabot na sa 1,90 mg DL at ang eGFR ay nasa 48 ml, min 1,073 ml na lamang, samantalang sa maluso na tao ay karaniwang lampas 90. Ang ikinagulat niya ay hindi ang numero kundi ang halos walang malinaw na sakit sa katawan, at iyon ang pinakamapanganib. Sa aking pananaw, ang creatinine ay isang tahimik na panawagan para sa tulong mula sa bato. Hindi ito maingay, hindi matindi, ngunit napakatoto at napakalalim. Maraming nagsasabi sa akin na maingat sila sa pagkain, kaya bakit tumataas pa rin ang kanilang mga numero? Madalas kong sinasagot na ang pagiging maingat sa pagkain ay hindi nangangahulugang tama ang paraan. Mayroong mapakain na sa tingin mo ay mabuti ngunit hindi angkop para sa nanghinang function ng bato. Mayroong mga gawin na sa tingin mo ay malusog ngunit hindi sinasadyang nagpapataas ng filtration load sa bato. Sa edad na ito, ang mahalaga ay hindi ang gumain ng marami o mag-diet ng sobra, kundi ang gumain ng gayong sa biological principle inigrato matandang katawan. Ang bato ay nangangailangan enerhe stabilidad, enerhe regular na ritmo, enerhe buhay, enerhe tamang pagregulate, enerhe asin, protina, at tubig. Kapag tama ang iyong pagkain, pahinga, at pamumuhay, kahit ang isang mahinang bato ay kayang mapanatili ang stable na function sa loob ng maraming taon. At mula rito, tutungo tayo sa susunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko sa inyo ang mga pagkain na napakapamilyar at napakasimple, ngunit kung naunawaan at inilalapat ng tama, ay maring maging mahalagang pampalusok para sa pagod na nephrons, lalo na kapag ipakinabang sa mga nakakaranas ng pananakit sa likod sa gabi, madalas na pag-ihi sa gabi at bahagyang pagtaas ng creatinine. Ikalawang bahagi, 4 na pagkain na tumutulong sa bato na makabawi at mabawasan ang creatinine. Mga mahal kong kaibigan, kapag pinag-usapan ang pagpapanumbalik ng function ng bato, hindi lamang tayo simpleng nagsasalita tungkol sa pagkain ng sapat na sustansya, kundi ang pagpapalusok sa bawat nephron, ang mali na filter unit na nagdedesisyon sa kaligtasan ng bato sa edad na nasa hustong gulang at matanda. Ang manefron na ito ay hindi na kasing lakas noon, kundi parang mga matatandang sundalo na dumaan sa maraming taon. Kailangan ng maingat na pag-alaga ayon sa biological rhythm at hindi maring sobrang pasiglahin. Una, sopas na kalabasa na may lotus seeds, pampababa na pamamaga at pampalusog sa bato sa gabi. Marami sa inyo,
Pagkatapos ang 60 taong gulang, ay madalas nakakaranas ang hirap sa pagtulog, pagising ng 1 hanggang 3 beses para umihi, kasama ang bahayang pananakit sa ibabang likod o sa kabilang gilid. Paggising sa umaga, pakiramdam ay pagod na pagod at hindi masyadong malinaw ang isip. Hindi ito magkakahiwalay na sintomas, kundi isang serye niya magkakaugnay na reaksyon. Kapag kumain ng medyo maalat, kumain ng huli, o kumain ng mahirap tunawin sa gabi, ang katawan ay mas magtatabi ng tubig, ang panto ay magiging mas sensitibo, at ang tulog ay magambala. Kapag hindi mahimbing ang tulog, ang stress hormones tulad ng cortisol ay tumataas, ang mga daluyan ng dugo ay kumukipot, ang daloy ng dugo sa bato ay bumababa, at sa susunod na umaga ay mas pagod ang katawan. Ang cycle na ito ay patuloy na umulit, na nakpapahina sa bato ng hindi natin namamalayan. Sa kontekstong ito, ang sopas ng kalabasa na may lotus seeds ay isang napakahalagang pagpipilian dahil hindi lamang ito pagkain kundi isang terapi na sumusuporta sa pagpapanumbalik ng physiological function ng bato sa gabi. Ayon sa Asian Wellness Philosophy, ang kalabasa ay may epekto sa pagpapalusok ng spleen at tiyan, pagbuo ng bodily fluids, pagsuporta sa ki at dugo, at pagpapainit sa katawan mula sa loob. Ito ay partikular na angkop para sa mga taong mahina ang gana, mabagal ang panunaw, at matagal ng pagod. Samantala, ang lotus seeds ay kilala sa natural na epekto nito sa pagpapatahimik, na tumutulong sa mas mahimbing na pagtulo ng hindi nagdudulot ng pagiging dependent tulad ng gamot sa pagtulo. Mula sa modernong siyentipikong pananaw, ang kalabasa at lotus seeds ay naglalaman ng vitamin A, potassium, magnesium, at antioxidants na may kakayahang bawasan ang bahagyang pamamaga sa glomeruli, patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang balanse na elektrolite. Kapag bumaba ang microinflammation sa glomeruli, mas magiging maayos ang proseso ng pagsasala ang dugo, kaya ang creatinine ay may posibilidad na unti-unting bumaba sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na lagi kong idinidiin sa inyo ay hindi sapat ang magandang sangkap. Ang paraan ng pagluluto ang siyang nagpapasya. Para sa mga may mahinang bato, ang pagluluto ay dapat sumunod sa prinsipyo ng pagbabawas ng load sa bato. Ang kalabasa ay dapat balatan, hiwain ng malilit upang madaling matunaw. Ang pinatuyong lotus seeds ay kailangang ibaba sa maligamgam na tubig ng 1 hanggang 2 oras upang lumambot at mabawasan ang pagiging mabigat. Hinding-hindi dapat gumamit ng sabawang buto o komersyal na sopas dahil naglalaman ang nga ito ng maraming sodium, purina, at phosphorus na magpapahirap sa bato. Sa halip, gumamit lamang ng purong tubig na pinakulo kasama ng sibuyas at ilang hiwangang luya upang makabuo ng natural na mainit na lasa, sumusuporta sa panunaw at sirkulasyon. Ang proseso ng pagpapakulo ay dapat tumagal ng 30 hanggang 40 minuto sa mahinang apoy upang lumambot ang masangkap at madaling maabsorb, at ang pampalasa ay dapat panatilihing napakagaan. Counting asin dagat o vegetarian fish sauce lamang, iwasan ang monosodium glutamate, MSG, at mga komersyal na additives. Sa huli, maaring magdagdag ng counting sesame oil o olive oil upang madagdagan ang pagiging makinis upang mas madaling lunukin ang pagkain at hindi magdulot ng kabak. Ang nakakagulat ay ang pagaling ng bato ay hindi nangyayari ng biglaan, kundi tahimik na dumarating. Hindi mo makikita ang pagbabago agad sa isang gabi. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ang katawan ay magbibigay ng senyales. Mas mahimbing na pagtulog, bumaba ang pag-ihi sa gabi, bumaba ang pananakit sa likod, mas magaan ang pakiramdam sa umaga, mas stable ang presyon ng dugo. Kapag lumabas ang mas senyales na ito, karaniwang ipinapakita ang pagsusuri na ang creatinine ay nagsisimulang bumaba ng bahagya pagkatapos ang humigit kumulang 2 hanggang 6 na linggo kung regular na pinapanatili. Naalala ko pa ang isang kaso na lubos kong pinahanga. Isang 66 taong gulang na ginang na nagtatrabaho bilang nail care technician na madalas umupo ng matagal. Ibinahagi niya na bawat gabi ay gumigising siyang ang 2:00 AM upang umihi, pagkatapos ay hindi na makatulog muli. Sa susunod na umaga, pakiramdam niya ay pagod na pagod.
Bagaman inakala niyang maingat siya sa pagkain, ang kanyang hapunan ay madalas na may adobo at sabaw ng buto. Nang surin, ang creatinine niya ay tumaas na sa 1.5 mg. Ang eGFR ay bumaba sa humigit kumulang 52 ml. Pagkatapos kang paksasayos, pinayuhan ko siya na palitan ang 3 hapunan sa isang linggo ngang sopas kang kalabasa at lotus seeds, kumain ng maaga, bahagyang lagyan ng pampalasa at huwag gumamit ng karne at sabaw ng mudo. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Mas mahimbing ang tulog, bumaba ang pag-ihi sa gabi sa 1 beses, mas gumaan ang kanyang likod. Sa susunod na pagsusuri, ang creatinine ay bumaba sa 1,045 mg dahil kahit walang karagdagang gamot. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo. Kapag tama ang pahinga ng bato, mayroon itong kahangahangang kakayahang mag-ayos ang sarili. Sa pamamagitan nito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang isang tamang sopas ay maaring maging pampalusok para sa bato. Kapag kumain tayo ng mas magaan, mas kaunting pampalasa, mas mainit, ang katawan ay hindi lamang pinapalusok kundi nakababalik din sa natural na balanse. Ikalawa, sa bawang labanos na may shiitake mushrooms, panlinis at pampadugo sa bato, mga mahal kong kaibigan, sa paglalakbay ngang pag-alaga sa bato sa edad na nasa hustong gulang at matanda, napatanto ko na mayroong mapakaing napakasimple ngunit nagtataglayng malalim na kaalaman ng parehong tradisyonal na medisina at modernong agham. Ang sabaw ng labanos na may shiitake mushrooms ay isang halimbawa nito. Hindi ito isang komplikadong pagkain. Ngunit kung naiintindihan at ginagamit ng tama, nagiging isang paraan ito upang muling balansehin ang buong sistema ng pagsasalain katawan. Mula pa nun, mayroong kasabihan ang ating mga ninuno, kumain ng labanos sa buwan na iyon, lalakas ka sa buwan na iyon. Noong bata pa, naririnig natin ito bilang isang simpleng kasabihan. Ngunit pagdating ng edad 60 pataas, mas naiintindihan natin na ang tumatandang katawan ay hindi nangangailangan ng dagdag kundi ng pagbawas ng pasanin, nangangailangan ng pagiging maluwag, magaan, at tumatakbo ayon sa natural na ritmo. Ang puting labanos ang siyang pagkain na natataglay ng pilosopiyang iyon. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang puting labanos ay may physiological diuretic effect, nakakatulong sa pagtanggal ng plema, pagpapababa ng pamamaga, at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ibig sabihin ay tumutulong sa katawan na mabawasan ang pakapit ng tubig, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang malambot na daloy ng likido at dugo. Sa mga matatanda, ang bahagyang pamamaga ay hindi lamang nakpapabigat sa kamay at paa kundi nakdudulot din ng pagkagambala sa pagtulog at kakulangan sa malinaw na pag-isip. Kapag ang labanos ay niluto ng tama, ito ay parang isang maayos na daloyng tubig na tumutulong sa katawan na ilabas ang labis ng hindi nakdudulot ng shock, hindi pinipilit ang bato na magtrabaho ng sobra. Samantala, ang shiitake mushrooms, isang pamilyar na sangkap sa mga pagkaing Filipino, ay may ibang halaga sa modernong agham. Ang mushrooms ay naglalaman ng beta-glucans, isang biological compound na tumutulong sa pagregulate ng immune system, bawasan ang microinflammation sa tissue ng bato, at suportahan ang pagayos ng maliliit na pinsala sa tubules ng bato. Mahalaga ito lalo na sa mga kaso ang pagtaas ng creatinine dahil sa tahimik na chronic inflammation. Hindi tulad ng animal protein, ang mushrooms ay hindi nagbapataas ng filtration load sa bato, hindi naglalaman ng masamang kolesterol at nagbibigay ng plant-based iron at micronutrients na nag-ambag sa sustainable blood production. Ang punto na lubos kong pinahahalagahan sa pagkain ito ay ang physiological balance nito. Parehong ang labanos at shiitake mushrooms ay may natural na bahagyang alkaline na katangyan na tumutulong na maiwasan ang acidification ng katawan, sa gayon ay pinapanatili ang panloob na kapaligiran na stable. Kapag napapanatili ang acid-base balance, hindi kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang ayusin at iyon ang paraan upang matulungan ang bato na magpahinga ng tahimik. Para sa mga lampas 60, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng labis kundi ang kumain sa paraan na hindi napapagod ang bato. Ang paraan ng pagluluto ay bahagi rin ng terapi. Ang labanos ay dapat balatan, hugasan ng mabuti at hiwain ng medyo makapal
sapat upang kapag luto na ay mapanatili pa rin ang matamis at sariwang lasa ng hindi nalulusaw. Ang pinatuyong shiitake mushrooms ay kailangang ibabat sa maligamgam na tubig ng humigit kumulang 1 oras. Alisin ang matigas na tangkay at panatilihin ang malambot na bahagi. Ang sabaw ay dapat lamang purong tubig na pinakulo kasama ng sibuyas at ilang hiwangang luya. Iwasan ang sabaw ang buto dahil naglalaman ito ng maraming sodium at phosphorus na nagpapatas ng filtration pressure ng bato. Ang proseso ng pagluluto ay dapat panatilihin sa mahinang apoy sa loob ng 25 hanggang 35 minuto upang dahan-dahang lumabas ang masustansya. Ang pampalasa ay dapat panatilihin sa napakagaan, kaunting asin dagat o vegetarian fish sauce lamang, iwasan ang MSG at mga komersyal na additives. Para sa mga may pabago-bagong presyon ng dugo, maring magdak ng ilang hiwa ng celery sa dulo ng proseso ng pagluluto. Nakakatulong ang celery na lumihan natural na masarap na lasa ng hindi nangangailangan ng dagdag na asin at sumusuporta sa bahagyang pagpapalawa ng daluyan ng dugo na tumutulong sa mas stable na daloy ng dugo sa bato habang natutulog. Ang isang mahusay na luto na sabaw ay hindi isang sabaw na malinamnam kundi isang sabaw na pagkatapos mong kainin ay pakiramdam mo ay magaan ang iyong tiyan, hindi nauhaw, mas maayos ang pagi at kumakalma ang iyong isip. Ito ang senyales na isang pagkain na hindi nagdudulot na presyon sa bato. Naalala ko ang isang matandang pasyente, humigit kumulang 60 anyos, na nakatira sa Iloilo. Siya ay napakaingat, regular na kumakain, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang pinaka-nagpabilip sa akin ay ang kanyang ugalingang pagpapanatilingang sabaw ng labanos at shiitake mushrooms 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ibinahagi niya na bawat kain niya ng pagkain ito, pakiramdam niya ay mainit at magaan ang kanyang tiyan, mas mahimbing ang tulog, madali siyang umihi sa umaga, at hindi siya nakakaramdam ng bigat sa katawan tulad ng kapag kumakain ng maraming karne at isda. Pagkatapos niya ilang panahon na kapag mamaman, bagaman may history siya na alta presyon, nanatiling stable ang kanyang creatinine sa humigit kumulang 1 mega, dele hindi tumataas. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo na dapat pag-isipan. Kapag hindi pinipilit na magtrabaho ng sobrang bato, kaya nitong manatili sa stable na kondisyon sa mahabang panahon. Sa aking pananaw, ang pag-alaga sa bato ay hindi isang labanan kundi isang banayad na pagsasayos. At kung minsan, isang simpleng sabaw tulad ng labanos na may shiitake mushrooms, kung lulutuin ng may kaalaman at tiyaga, ang nagiging pinakatahimik ngunit pinakamatagal na pampalusok para sa bato. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa maluso at may kalidad na buhay araw-araw. Ikatlo, pinasingawang isdang tilapia na may luya, pampaluso sa yingang bato. Mga mahal kong kaibigan, pagkatapos ng 2 pagkain na nakatun sa paglilinis at pagbabawas ng metabolic load, tutungo tayo sa ikatlong pagkain. Isang pagkain na parehong pagkain at isang tradisyonal na gamot na pampaluso sa ang bato ayon sa kaalaman ng Asya at nakakagulat na angkop din sa kung ano ang pinatutunayan ng modernong aham tungkol sa malinis na protina at pagkontrol ng talama na pamamaga sa bato sa edad na nasa hustong gulang at lampas 60. Ang problema ng bato ay hindi lamang sa mas mabagal na pagsasala kundi pati na rin sa masalan na kawalan ng balansang likido sa katawan, presyon ng dugo, oksigen, at metabolismo ng protina. Sa katunayan, marami akong nakasalamuhang mga tao na maingat sa pagkain, hindi masyadong maalat, hindi masyadong mataba, ngunit mayroon pa rin nga sintomas tulad ng pananakit sa likod, madalas na paghihi sa gabi, mahinang paghihi, at lalo na ang tahimik na pagtaas ng creatinine. Ipinapakita nito ang isang katotohanan, kapag mahina na ang bato, hindi sapat ang pagdadiet, kailangan ng tamang uri ng protina, sa tamang paraan, sa tamang oras. Sa puntong ito, ang bato ay parang isang makina na matagal nang tumatakbo. Kung ang gasolina ay hindi malinis o ang sirkulasyon ay hindi maayos, kahit bumagal ang operasyon, mananatili pa rin ito sa micro-overload
at kakulangan ng dugo na nagpapalusok sa bato. At iyon ang dahilan kung bakit ang pinasingawang isdang tilapia na may luya ay isang napakahalagang pagpipilian. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang isdang tilapia ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa, nakakaapekto sa spleen at kidney meridians, tumutulong na palakasin ang ki at dugo, physiological diuretic, bawasan ang pamamaga, at painitin ang ibabang likod at tuhod, lalo na angkop para sa mga may sintomas ng kidney yin deficiency, madalas na pag-ihi sa gabi, at malamig na likod. Ang sariwang luya naman ay may papel sa pagpapalabas ng lamig, banayad na anti-inflammatory, nagpapabilis ng microcirculation na ginagawang mainit ang pagkain ng hindi nadudulot ng panlup na init. Ang kombinasyong ito ay hindi nakataon lamang kundi isang napakagandang balanse sa pagitan ng pagpapalusok at paglilinis. Sa siyentipikong pananaw, ang isdang tilapia ay pinamumulan ng mataas na kalidad na protina, mababa sa saturated fat, mababa sa cholesterol, at naglalaman ng natural na omega-3, bioavailable iron, at trazodines. Nakakatulong ang masalik na ito na bawasan ang pamamaga sa glomeruli at tubules at sumusuporta sa proseso ng pagbuo ng dugo na tumutulong sa bato na magkaroon ng sapat na oksigen upang mapanatili ang function ng pagsasala. Ang hindi napapansin ng marami ay kapag matagal na ang kakulangan ng dugo sa tissue ng bato, bababa ang GFR na magreresulta sa pagtaas ng creatinine. Kaya, ang pagpili na tamang pinagmumulan ng protina ay hindi lamang nutrisyon kundi isang pangmatagalang estratehiya sa pagprotekta sa bato. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang protina ay hindi kalaban ng bato, kundi ang hindi angkop na protina ang pasanin. Ang mauring ang protina na mataas sa taba, asin, at phosphorus ay magpapahirap sa bato. Sa kabilang banda, ang protina mula sa pinasingawang isdang tilapia na inihanda ng tama ay parang isang banayad na daloy ng enerhiya na tumutulong sa bato na makabawi sa halip na maubos. Tungkol sa pagluluto, ito ang bahagi na napapasya sa halaga ng pagkain. Una sa lahat, kailangan pumiling sariwang tilapia dahil ang masustansya, lalo na ang omega-3, ay lubang bababa kung matagal itong na-frozen. Sa pahahanda, kailangan alisin ng mabuti ang itim na lamat sa tiyan at ang abdo dahil kung may matira, magdudulot ito ng pait at magpapataas ng metabolic load sa atay at bato. Ang pampalasa ay dapat lang binubuo ng sariwang hiniwang luya, dinikdik na sibuyas, at kaunting asin o napakagaan na patis. Lubos na iwasan ang mga komersyal na pampalasa dahil ang mataas na sodium content ay maaring pasiglahin ang panto at magpahirap sa bato na mag-filter ng higit pa sa gabi. Ang isda ay dapat ipasingaw sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, sapat upang maluto ngunit mapanatili pa rin ang istruktura ng protina at magandang taba. Pagkatapos ng papasingaw, maaring magdagdag ng kaunting spring onions upang madagdagan ang natural na lasa ng hindi nangangailangan ng dagdag na asin. Ang gusto kong ipaalala sa inyo ay ang isang pagkaing mabuti para sa bato ay hindi isang pagkaing malinamnam kundi isang pagkaing pagkatapos mong kainin ay pakiramdam mo ay magaan ang iyong katawan, mainit ang iyong tiyan, hindi nauhaw, hindi kabag, at madali kang makatulog. Sinusubaybayan ko ang kaso ng isang Gino na malapit ng Mach 60. May history ng bato sa bato, madalas na umihi ng 4 na beses sa gabi, nakakaramdam ng pananakit sa balakang, at may creatinine na humigit kumulang 150 mg DL. Siya ay napakaingat sa pagkain ngunit mas gusto ang tuyong pagkain at sobrang pag-iwas, na naging dahilan ng kakulangan ng tamang pinagmumulan ng protina sa kanyang katawan. Pinayuhan ko siya na kumain ng pinasingawang isdang tilapia na may luya 2 beses sa isang linggo, isama ang magang hapunan at bawasan ang nakatagong asin sa sarsa. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 buwan, bumalik ang Gino at ibinahagi na malaki ang pagbuti ng kanyang pagdulok, bumaba ang pag-ihi sa gabi sa 1 o 2 beses, nawala ang pakiramdam ng malamig na likod at mas matatag ang kanyang paglakad sa umaga. Ang creatinine ay bumaba sa 20 mg DL. Hindi ito bigla ang pagbabago kundi resulta ng tamang pahinga ng bato at tamang nutrisyon. Sa loob ng maraming taon ng pagmamasid, napansin ko na ang mga matatanda sa Pilipinas ay napakaangkop sa mga uring freshwater fish tulad ng tilapia,
dahil mababa ang mga ito sa nakatagong sodium, phosphorus, at saturated fat, at madaling lutuin sa isang light yet masarap na paraan. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng labis, kundi ang kumain ng sapat, kumain ng tama, at kumain ng may kaalaman. Ika-4, sabaw ng mais at dahon ng saging, plantain, banayad na panlinis. Mga mahal kong kaibigan, pagkatapos nating pagdaanan ang tatlong mahahalagang pundasyon ng nutrisyon para sa bato, narating natin ang ika-4 na pagkain. Isang pagpipilian na sa tingin ay napakasimpel ngunit nagtataglay ng malalim na halaga pareho sa tradisyonal na medisina at modernong aham. Sa aking kasanayan, ito ay isa sa malitas na physiological diuretic na pamamaraan na tumutulong sa bato na magtrabaho ng mas magaan sa halip na pilitin itong mag-overwork sa gabi. Sa edad na lampas 60, ang hindi napapansing enerhe marami sa inyo ay hindi lamang humihina ang bato, kundi nawawalan din. Ito enerhe natural na biological rhythm. Kapag kumakain o gumagamit ng pagkain sa maling oras, napipilitan ang bato na bilisan ang pagsasala sa gabi, ang oras na dapat itong magpahinga. Ito ang lumilikha ng serye ng reaksyon tulad ng matagal na pananakit sa likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at bahagyang ngunit matagal na pagtaas ng creatinine. Madalas kong inihahalin tulad na ang bato ng matanda ay hindi kailangang pilitin kundi kailangang alagaan ng banayad at regular na daloy sa tamang oras. Ang sabaw nga mais at dahon ng saging ay isang ganong pagpipilian, hindi malakas, hindi biglaan, ngunit matatag at malalim. Sa pananawang tradisyonal na medisina, ang mais ay may neutral na katangian at matamis na lasa na tumutulong bilang diuretic, nagpapalamig at nagbabawas ang pag-ipon ng tubig sa katawan. Ang dahon ng saging naman ay gumagana bilang kasama na tumutulong sa pagpapabuti ng pag-ihi, pagpapalusok sa kidneyin, at pagtulong sa paglabas na makanatutunaw na lasa ng hindi naktudulot na kawalan ng balanse ng mineral. Sa pilosopya ng wellness, ito ay isang uri ng banayad na diuretic. Tulad ng regular na daloing tubig sa palayan at hindi biglang pagbaha. Mula sa siyentipikong pananaw, ang mais ay naglalaman na flavonoids at natural organic potassium na nakakatulong sa pagbawas ng banayad na pamamaga sa tubulong ng bato, sumusuporta sa vasodilation at pagpapanatili ng presyon ng dugo. Ang dahon ng saging ay naglalaman ng mga active compounds tulad ng okubin na may kakayahang protektahan ang glomerular filter at pagbutihin ang microcirculation. Sa gayon ay nag-ambag sa pagbaba ng creatinine kung regular na ginagamit. Ang mahalagang punto na gusto kong idiin ay, ang mga epektong ito ay hindi agad-agad kundi nag-ipon sa paglipas ng panahon, tulad ng pag-aalaga sa isang hardin araw-araw na muling magiging luntian. Gayunpaman, ang napapasya sa pagiging epektibo ay hindi ang sangkap kundi ang paraan ng pagluluto. Una, kailangang pumili ng sariwa at malinis na mais, hugasan ng banayad sa diluted salt water at banlawan upang mapanatili ang mga active ingredients. Pangalawa, pumili ng batang dahon ng saging, hindi masyadong matanda upang maiwasan ang mapait na lasa at mabawasan ang metabolic pressure. Pangatlo, sa pagluluto, ilagay muna ang mais sa loob ng ilang minuto upang dahan-dahang lumabas ang extract. Pagkatapos ay idagdag ang dahon ng saging upang mapanatili ang therapeutic properties. Pang-apat, maaring magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya upang makatulong sa pagpapainit ng tiyan, pagpapabuti ng sirkulasyon ng hindi nagdudulot ng panlup na init, at ang pinakamahalaga ay hindi dapat malat dahil kahit kaunting sodium ay maaring mawala ang layunin ng pagpapagaan ng pasanin sa bato. Kung nais ninyong baguhin ang lasa, maaring magdagdag ng kaunting lotus seeds o munggo, humigit kumulang 10 hanggang 15 gramo, na ginagawang mainit na inumin ang sabaw sa hapon. Ito ang paraan upang matulungan ang bato na mag-filter ng banayad sa araw, upang maiwasan ang pagdami ng presyon sa gabi. Isang napakahalagang prinsipyo ngunit madalas na nakakalitaan. Sinubaybayan ko ang kasungang isang gino na 65 taong gulang na nakatira sa Cavite. Wala siyang malubhang sakit ngunit bawat gabi ay gumigising ng 4 hanggang 5 beses. Laging mabigat ang kanyang likod at pagod sa umaga.
Pagkatapos, ayusin ang kanyang lifestyle at idadaang sabaw ngang mais at dahon ng saging sa kanyang menu 2 beses sa isang linggo. Ang unang pagbabago ay hindi ang mga resulta ng pagsusuri kundi ang pakiramdam na gumaan ang kanyang katawan, mas mahimbing ang kanyang tulog. Unti-unting bumaba ang bilang ng paghihi sa gabi, mas naging malinaw ang isip sa umaga. Pagkatapos ng higit sa 1 buwan, mas naging stable ang kanyang presyon ng dugo at wala na ang pakiramdam ng pagkastuk sa katawan tulad ng dati. Nais ko ring ipaalaala sa inyo na hindi lahat ay angkop sa pagkain ito. Ang mataong may mababang presyon ng dugo, mas mababa sa 100,60 mm gray, mga taong dehydrated o may electrolyte imbalance ay kailangang maging maingat. At hindi ito inuming kapalit ng tubig kundi isang uri lamang ng controlled wellness. Ang paggamit nito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikatlong bahagi. 3 karaniwang pagkakamali na nagiging dahilan upang hindi bumaba ang creatinine. Mga mahal kong kaibigan, pagkatapos nating pagdaanan ang pagpipilian ng pagkain na kapakipakinabang sa kalusugan ng bato, nais kong ibahagi ang isang mas prangka na pananaw mula sa klinikal na karanasan. Minsan, ang problema ay hindi sa hindi pa kayo kumakain ng tama kundi sa hindi pa angkop ang ritmo ngang buhay sa physiological function ng tumatandang bato. Madalas kong inihahalin tulad ito sa pag-alaga ngang isang matandang puno. Kung diligan ng tamang tubig ngunit sa maling oras, ingji, pahing magiging lungtyan ng puno tulad ni nanais. Sa maraming taon ng pagmamanman sa mga pasyenteng lampas 60, napansin ko na mayroong nga taong napakadisiplinado sa pagkain, umiinom ng gamot ng regular, ngunit ang creatinine ay hindi pa rin bumababa, o minsan pa nga ay bahagyang tumataas sa paglipas ng panahon. Nang mas malalim kong suriin, nakita kong hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap ang dahilan, kundi dahil sa maliliit na gawi ngunit mali ang biological rhythm na nagiging dahilan upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang bato na makabawi ng tama. Ito ang palagi kong idinidiin. Ang pag-alaga sa bato ay hindi lamang kung ano ang kinakain kundi kung kailan kumain, paano matulog, at anong kondisyon ang pinapanatiling katawan. Una na pagkakamali, huling pagkain sa gabi at sobrang pagkonsumo ng animal protein. Sa edad na nasa hustong gulang at matanda, pagkatapos ng humigit kumulang 6:00 p.m. hanggang 7:00 p.m., nagsisimula na ang katawan sa yugto ng pahinga at pagbabago. Kung kumakain pa rin kayo ng huli, lalo na ang mapakaing mataas sa protina tulad ng pulang karne, lamang loop, o non-sabaw ng buto, napipilitan ang bato na patuloy na magtrabaho sa oras na dapat itong magpahinga. Marami akong nakasalamuhang magaso na kumakain ng masustansya, ngunit gumigising ng maraming beses sa gabi, madalas umihi sa gabi, at hindi mahimbing ang tulo. Hindi iyon senyales ng kalusugan kundi ang bato na pinipilit na magtrabaho ng overtime. Sa aking pananaw, ang magang at magaan na hapunan, pagbabawas ng animal protein, at prioritizing madaling tunawing pagkain ang paraan upang bigyan ang bato ng mahalagang sandalingang katahimikan na hindi kayang palitan ng gamot. Pangalawang pagkakamali, hindi tamang biological rhythm ng pagtulog at kakulangan ng malalim na pagtulog. May isang bagay na hindi pa napapansin ng marami. Ang bato ay hindi lamang gumagana sa araw kundi ang proseso ang micro-recovery ng glomeruli at tubules ay pinakamalakas sa gabi, lalo na sa pagitan ng 11:00 p.m. at 3:00 a.m. Kung huli kayong matutulog, magulo ang inyong pagtulog o nagugulo ang endocrine system ninyo dahil sa liwanag ng telepono, nagambala ang prosesong ito. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano kaingat kayo sa pagkain sa araw, hindi makakaroon ng sapat na kondisyon ang bato upang ayusin ang sarili. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang isang malalim na pagtulog sa tamang oras ay kuminsan ay kasing halaga ng isang mabuting reseta dahil nakakatulong ito sa nervous system, endocrine system, at renal circulation na bumalik sa natural na balanse. Ikatlong pagkakamali. Pag-abuso sa di klarong pinakmulan ng makapampurka ng bato.
Ito ang nakikita kong madalas sa Pilipinas. Ang mentalidad na gustong gumaling agad ay nagtutula sa marami na gumamit ng mga gamot na nag-aanunsyo ng pagtaas ng lakas, malakas na diuretic, at mabilis na pampurgangang bato. Ngunit kailangan ninyong maunawaan na ang bato sa edad na ito ay hindi nangangailangan ng malakas na pagpapasigla kundi ngang estabilidad. Ang paggamit ng mga produktong hindi kontrolado ay maaaring may pabagul sa pecho sa maikling panahon na nagbibigay ng pekeng pakiramdam lakas, ngunit siya pang matagalan ay magdudulot ng elektrolyte imbalanse, pagtaas ng presyon ng dugo at pinsalas at titsong bato. Palagi kong idinidiin ang isang napakalinaw na prinsipyo, kung wala pang specific medical test at evaluation, huwag agad gumamit ng anumang pampurgangang bato dahil ang halaga ng kapalit ay maring mas malaki kaysa sa benepisyo. Sa aking pananaw, ang tatlong pagkakamaling ito ay hindi ninyo kasalanan kundi bunga ng nakasanayan na naipon sa loop ng maraming taon. Ngunit ang mahalaga ay maaari nating ayusin ang mga ito. Kailangan lang kumain ng mas maaga, matulog sa tamang oras, at maging mas maingat sa kung ano ang ipinapasok sa katawan, at ang bato ay makakaroon ng pagkakataong makabawi sa pinakanatural na paraan. Ika-4 na bahagi. 5 mahalagang grupo ng nutrisyon na kailangan ng bato ngunit madalas kulang sa mga matatanda. Mga mahal kong kaibigan, kung titingnan natin ang paglalakbay ng pagpapanumbalik ng bato bilang isang mahabang daan na nangangailangan ng pasensya, ang mga pagkain sa nakaraang bahagi ay tumulong lamang sa bato na magpahinga at pansamantalang bawasan ang pasanin. Ngunit upang tunay na makabawi ang bato, upang mapabuti ang creatinine ng matatag, ang susi ay nasa Micronutritional Foundation, ang masustansya na maliit ngunit nagpapasya sa buhay ng bawat filtering unit ng bato. Sa maraming taon nga klinikal na kasanayan, napansin ko ang isang napakahalagang bagay na dapat pag-isipan. Marami sa inyo ang napakaingat sa pagkain, nagdadiet ng husto, ngunit pagod pa rin, madalas umihi sa gabi, at humihina ang function ng bato dahil hindi kulang ang katawan sa pagkain kundi kulang sa malalim na pampalusok. Sa edad na lampestras, ang digestive system ay hindi na kasing bilis may absorb, bumababa ang digestive fluid, bumababa ang digestive enzymes at bumabagal din ang metabolic process. Ito ay nagre-resulta sa isang kondisyon na tinatawag ng modernong medisina na subclinical deficiency. Ibig sabihin, hindi pa alarming ang resulta ng pagsusuri ngunit nagsisimula ng humina ang mga selula. Sa pilosopiyang silangan, madalas kong inihahalin tulad ito sa isang lupain na sa tingin ay mataba pa, ngunit sa katunayan ay naubusan na ng micronutrients na nagpapalusok sa halaman, kaya hindi na kayang maging luntian ng matagal ang halaman. Ganon din ang ating bato, kung kulang sa nutritional foundation, kahit magpahinga o gumamit ng gamot, limitado pa rin ang kakayahang makabawi. Una, iron. Ito ang batayan para sa pagbuong red blood cells na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa bawat glomerulus. Kapag mahina ang bato, bumababa ang hormone erythropoietin na nagiging sanhi ng anemia ng katawan, kaya ang tissue ng bato ay nakakaranas ng matagal na kakulangan ng oxygen na nagpapabagal sa proseso ng pag-ayos ng pinsala. Marami akong nakasalamuhang mga tao na nagrereklamo lamang ng pagod, bahagyang pagkahilo, at hininga kapag umakyat ngang hagdan ngunit hindi nila inisip na ito ay senyales ng kakulangan ng iron. Sa pangmatagalan, ang kondisyong ito ay nagpapalala sa bato nang hindi napapansin ng sinuman ang ugat ng problema. Madalas kong pinapayuhan na kumuha ng iron mula sa natural na pinakmulan tulad ng ampalaya, maluwat na munggo, itim na bigas, pinasingawang tilapia, at paminsan-minsan ay kumain ng atay nga manok sa tamang dami. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang kumain ng madaling tunawin, walang masyadong pampalasa, at mainit upang maabsorb ng katawan. Ikalawa, vitamin B12. Ito ang sustansya na gumaganap ngang papel sa energy metabolism sa mitokondria na tumutulong sa mga selula na magkaroon ng sapat na enerhiya upang gumana. Kapag kulang sa B12, madaling makaranas ng pamamanhit ng mga kamay at paa, matagal na pananakit sa likod, at pagod na walang malinaw na dahilan. Lalo na sa mga matatanda na matagal nang gumagamit ng gamot sa tiyan, madalas kong idinidiin na ang kakulangan ng B12 ay hindi laging malinaw na sintomas ngunit tahimik na nakakapekto sa nervous system at bato.
Ang mapinamulan na angkop sa kaugalian, ngang pagkain nga Filipino ay maaring pinasingawang tahong, nilagang hipon, pinasingawang itlog ng manok, o nga plant-based milk na may B12 supplement. Ang mahalaga ay unahin ang natural na pinagmulan dahil ang mahinang bato ay hindi angkop sa pagsipsip na sobrang lakas na synthetic forms. Ikatlo, magnesium. Ito ay isang mineral na binabalewala ng maraming ngunit napakahalaga sa pagpapalawa ng magadaluyan ng dugo ng bato at pagpapanatili ng presyon ng dugo. Kapag kulang sa magnesium, madaling kumipot ang magadaluyan ng dugo, lalo na sa gabi, na napapababang ang daloy ng dugo sa bato, napapagambala sa proseso ng pagsasala, at madaling tumaas ang creatinine sa umaga. Madalas kong nakikita ang mataong kulang sa magnesium na nakakaranas ng mabilis na tibok ng puso, magulo ang pagtulog, madalas na paghihi sa gabi, at madalas na pagkabalisa na walang malinaw na dahilan. Ang mapagkain tulad ng kalabasa, lotus seeds, itim na munggo, at avocado ay hindi lamang nagbibigay ng magnesium kundi tumutulong din sa katawan na mag-relax ng natural. Ang isang maluwag na sopas kang kalabasa, kinain ng maaga at walang masyadong pampalasa, ay minsan ay mas epektibo kaysa sa isang komplikadong dietary supplement. Ika-4, omega-3. Ito ay isang grupo ng magandang taba na may anti-inflammatory effect at nagpoprotekta sa glomeruli mula sa fibrosis. Sa katunayan, napansin ko na maraming matao na may mataas na creatinine ay madalas na may kasamang matagal na mahinang pamamaga at dyslipidemia. Ito ay nagpapahirap sa bato sa ilalim ng tuloy-tuloy na stress. Nakakatulong ang omega-3 na mapakalma ang prosesong ito, tulad ng paglambot ng daloy sa circulatory system, na tumutulong sa bato na ma-filter ng mas banayad. Ang nga angkop na pinamulan sa Pilipinas tulad ng makrel, tilapia, flaxseed, at walnuts ay madaling mahanap. Gayunpaman, hindi ko inirekomenda ang paabuso sa omega-3 supplements kung walang reseta dahil ang katawan ng matatanda ay nangangailangan natural na balanse, hindi ng labis na supplemento. Ika-5, taurine. Ito ay isang amino acid na hindi gaanong binabanggit ngunit may mahalagang papel sa pagprotekta sa glomerular filtration membrane at pagbabawas ng oxidative stress. Madalas kong ipinapaliwana ng simple na ang taurina ay parang isang proteksyon na unan para sa bato na tumutulong sa bato na hindi masira kapag kailangang iproseso ang mga metabolic substances pagkatapos kumain. Ang mataong kulang sa taurine ay madalas nakakaramdam ng pagod pagkatapos kumain, bahagyang pananakit sa likod, at hindi stable na mental state. Ang natural na pinamulan ng taurine tulad ng hipon, pusit, at itlog ng manok, kapahinihanda ng bahagya, pinasingaw o nilaga, ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng hindi nadudulot na presyon sa bato. Kapag tiningnan ang lahat ng 5 grupo ng sustansya, makikita ninyo ang isang napakalinaw na karaniwang punto. Ang bato ay hindi nangangailangan ng labis na malakas, labis na marami, kundi ng tamang sustansya, sa tamang oras, at sa tamang paraan ng pagsipsip. Palagi kong idinidiin na ang pagpapanumbalik ng bato ay hindi isang karera kundi isang paglalakbay ng micro-regeneration araw-araw kung saan ang bawat pagkain, bawat pagtulog, bawat ritmo ng buhay ay naambak sa pagbabago. Ang mamahalagang keyword na nais kong matandaan ninyo ay hindi lamang kaalaman kundi isang gabay sa pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang biological foundation, oxygen-starved glomeruli, renal vasodilation, antifibrosis, mitochondrial energy metabolism, glomerular filtration membrane protection, oxidative stress reduction, at micro-recovery. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ika-5 bahagi, pagpapagaling ng bato sa pamamagitan ng isip at relax na espiritu. Mga mahal kong kaibigan, pagdating natin sa edad na nasa hustong gulang at matanda, madalas nating iniisip ang bato bilang isang simpleng organ na naglilinis ng dugo. Ngunit sa klinikal na praktika at maging sa filosofiya ng Asian Wellness, ang bato ay isa ring sentro ng interaksyon sa pagitan ng emosyon, nerbiyos, at endocrine system. Nangangahulugan ito na bawat pag-isip, bawat pag-aalala,
bawat gabi na hindi makatulog ay tahimik na nakakaapekto sa function ng pagsasala ng bato. Kapag kayo ay stressed, ang katawan ay naglalabas ng mas maraming cortisol at adrenaline. Ang dalawang hormone na ito ay nagpapaliit ng madaluyan ng dugo, nagpapababa ng daloy ng dugo sa glomeruli, na naglalagay sa tissue ng bato sa isang estado ng micro-oxygen deprivation, kaya nagpapabilis ng tahimik na pamamaga at hindi takot sa kakulangan ng pagkain, kundi ang pinakakinakatakutan nito ay ang kaguluhan mula sa loob. Ang pilosopiya ng silangan ay ipinapahayag ng simple ngunit malalim. Ang bato ay gusto ng kapayapaan, ayaw ng kaguluhan, gusto ng regular, ayaw ng biglaan. Ibig sabihin, gusto enigrama bato ang estabilidad, pagiging banayad, at pagiging consistent. Kapag hindi mapakali ang isip, magulo ang pagtulog, at baliktad ang biological rhythm, kahit kumain kayo ng tama at uminom ng tama, hindi makakaroon ng pagkakataon ang bato na makabawi ng buo. Sa kabilang banda, kapag relax ang isip, na-activate ang parasympathetic nervous system at natural na lumuluwag ang mga daluyan ng dugo. Ang daloy ng dugo sa bato ay nagiging mayos at tuloy-tuloy na nagbibigay ng kondisyon para sa glomerulin na ayusin ang sarili sa micro-level. Sa proseso ng pag-alaga sa kalusugan ng mga matatanda sa Pilipinas, napansin ko ang isang napakahalagang katotohanan na dapat pag-isipan. Marami ang sumusunod sa paggamot ng napakahusay, napakatama sa pagkain ngunit dahil hindi mapakali ang isip, hindi pa rin bumubuti ang resulta ng pagsusuri. Ngunit mayroon ding matao na kailangan lang baguhin ang paraan ng pamumuhay, ayusin ang biological rhythm, at nagsisimula ng bumalik ang bato ng natural nang hindi kailangan ng dagdag na gamot. Hindi ito misteryoso kundi isang kombinasyon ng neuroscience, endocrinology, at microcirculation upang matulungan ang bato na huminga ng tunay. Madalas kong itinuturo sa inyo ang ilang napakasimple ngunit malalim na epektibong pamamaraan. Una ay ang mabagal at kontroladong pahinga. Bawat gabi, gumugol ng ilang minuto sa pag-upo ng tahimik. Ilagay ang kamay sa ibabang tiyan. Huminga ng dahan-dahan sa loob ng 4 segundo. Pigilin sa loob ng 4 segundo. Huminga palabas sa loob ng segundo. Ulitin ng maraming beses. Kapag regular na ginagawa, babagal ang tibok ng puso, luluwa ang madaluyan ng dugo, bahayang bababa ang presyon ng dugo, at ang pinakamahalaga ay natural na tataas ang daloy ng dugo sa bato. Hindi ito simpleng ehersisyo sa paghinga kundi isang paraan upang ibalik ang katawan sa isang estado ng biological balance. Ikalawa ay ang pagliha, na-relax na tuno, na kapaligiran bago matulog. Ang maatunok tulad ng mahinang ulan, daloy nga ilok, o malambing na musika ay nakakatulong sa utak na lumipa sa alpha wave state, kaya nagpapataas ng endogenous melatonin production na tumutulong sa mas mahimbing na pagtulog. Kapag mahimbing ang pagtulog, ang bato ay pumapasok sa pinakamahalagang micro-recovery phase ng araw, kung saan inaayos ang mga filtering cells, ginagamot ang maliliit na pinsala, at gumagana ang immune system sa balanseng paraan. Ikatlo ay ang pakilala sa mga positibong bagay sa araw kahit napakaliit. Ito ay sa tingin ay simple ngunit may malalim na epekto sa nervous system na tumutulong na pataasin ang serotonin, bawasan ang cycle ng pagkabalisa at stress. Kapag pinapanatili ngang uta ang mga positibong senyales, bababa ang stress response katawan, kaya bababa ang cortisol production na pumipigil sa matagal na pagpipilipit ng mga daluyan ng dugo ang bato. Isang pag-aral na isinalin sa Tagalog mula sa mga materyales sa geriatric psychology ay nakpakita na ang mga matatanda na regular na gumagawa ng relax na gawi tulad ng malalim na pahinga, pakikinig sa natural na tunog, at pakilala sa positibong damdamin sa lupngang. Isang linggo ay maaring makabuluhang bawasan ang cortisol, mapabuti ang pagtulog, at pagkatapos ng ilang linggo ay may mga senyales ng stable na presyon ng dugo at function ng bato. Ipinapakita nito na ang isip ay hindi lamang nakakaapekto sa emosyon kundi direkta ring nakakapekto sa daloy ng dugo na nagpapalusok sa bato at sa proseso ng pagsasala. Nais kong ibahagi ang isang praktikal na kaso upang mas madali ninyong maunawaan. Si Nanay Luz, 72 taong gulang, nakatira kasama ang pamilya sa isang subdivision sa Metro Manila. Madalas umihinang 4 hanggang 5 beses sa gabi, hindi mahimbing ang tulog,
at pagod sa umaga. Takot siyang uminom ng tubig dahil akala niya ay mas hihina ang kanyang bato. Nang suriin, ang creatinine ay nasa 1,050 mg, dahil hindi pa masyadong mataas ngunit may tendensiyang tumaas. Sa halip na ayusin ang gamot, itinuro ko sa kanya na baguhin ang ritmo na buhay. Bawat gabi ay gumugugol ngang oras sa pagre-relax, pakikinig sa mahinahong tunog, pagsasanay ng mabagal na pahinga, maagang hapunan, at mas kaunting pampalasa. Pagkatapos ng humigit kumulang 2 linggo, nagsimula siyang matulo ng mas mahimbing. Malaki ang pagbaba ng bilangang pag-ihi sa gabi. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi niya na mas magaan ang kanyang katawan, mas relax ang kanyang isip, at lalo na ay wala na ang pakiramdam ng pagkabalisa tulad ng dati. Nang muling suriin, ang creatinine ay bahagyang bumaba sa humigit kumulang 1,35 mg, dahil mas stable ang presyon ng dugo. Ang nakakagulat ay walang anumang malaking pagbabago sa gamot, kundi panggunahin mula sa pagayos ng isip at biological rhythm. Sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong maunawaan ninyo na ang bato sa edad ng katandaan ay hindi nangangailangan ng matitinding interbensyon kundi ng mayos na pagtutulungan sa pagitan ng nutrisyon, pagtulog, at mental na estado. Kapag payapa ang isip, luluwa ang mga daluyan ng dugo. Kapag mahimbing ang pagtulog, kusang ayusin ang glomeruli. Kapag kumain ng kaunti at sa tamang oras, hindi mapupuno ang bato. Ito ay isang closed loop ng natural, sustainable, at ligtas na pagbawi. Ang mga konseptong kailangan ninyong tandaan ay hindi lamang teorya kundi isang gabay sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang cortisol, renal vasoconstriction, night biological rhythm, glomerular perfusion, parasympathetic nervous system relaxation, deep sleep recovery, at oxidative stress reduction. Kapag naintindihan at ginawa ng tama, mapagtatanto ninyo na ang pag-aalaga sa bato ay hindi komplikado kundi ang pag-aral kung paano mabuhay ng mas mabagal, mas regular, at mas payapa araw-araw. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman kong natanggap ninyo ang mga kapakipakinabang na kaalaman at nakita itong epektibo, mga mahal kong kaibigan. Kapag tiningnan ang buong paglalakbay ng pag-alaga sa bato sa edad na nasa hustong gulang at matanda, ang nananatili ay hindi isang listahan ng mahigpit na pag-iwas, kundi isang napakalalim ngunit napakapamilyar na prinsipyo, tama, sapat, regula. Ito ay hindi lamang payo sa nutrition kundi isang physiological na estratehiya na tumutulong na protektahan ang bawat glomerular at tubular unit na nagpapasya sa pangmatagalang kalusugan ng katawan. Ang tama ay ang kumain ng mapakaing angkop sa kondisyon ng bato, bawasan ang mga metabolic toxins tulad ng urea, uric acid, at hindi kinakailangang electrolyte load. Ang sapat ay ang kumain sa tamang dami, upang hindi mapuno ang bato sa isang pagkakataon, lalo na sa gabi, at ang regular ay ang panatilihin ang stable na ritmo ng pagkain, araw-araw upang hindi mapunta ang bato sa isang estado na minsan ay overloaded, minsan naman ay kulang, na nakdudulot ng kaguluhan sa natural na filtration rhythm. Pagkatapos ng edad 60, napansin kong ang inyong bato ay nagiging malinaw, na sensitibo sa asin, purine, at mabilis na naabsorb na mineral. Kung kumain kayo ng maalat o nagdagdagang mineral sa maling oras, lalo na sa gabi, mapipilitan ang tubules ng bato na mabilis na mag-regulate ng electrolytes, habang ang renal arteries ay may tendensyang kumipot ng bahagya dahil sa epekto ng cortisol sa gabi. Ang resulta ay tumataas ang pag-ihi sa gabi, nagugulo ang pagtulog, at ang mas mahalaga ay bumababa ang bisa ng renal perfusion na nakpapabagal sa proseso ng pagbawi. Kaya, ang pangunahing prinsipyo ay hindi sa kumain ng marami o kaunti kundi sa kumain sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang prioridad ng mga may mahinang bato ay dapat ang malinis na protina, sariwang gulay, lutuin ng walang masyadong pampalasa, at lalo na ang uminom ng tubig at magdadaan ng mineral ng maaga sa araw upang magkaroon ng sapat na oras ang bato upang tapusin ang proseso ng pagsasala bago pumasok sa yugto ng pahinga sa gabi. Kapag sumapit ang gabi, kailangan ng bato ng mabagal, stable at mayos na filtration rhythm at hindi isang biglang overtime.
Lubos kong naiintindihan ang inyong pinagdaanan. Mayroong pagod, matagal na pananakit, pagkabalisa bawat makita ang resulta ang pagsusuri. Mayroong takot uminom na tubig dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi o matagal na insomnia na walang malinaw na dahilan. Hindi kailangan ng malaking pagbabago, kailangan lang kumain bago 6 p.m., bawasan ang asin, huwag pilitin ang sarili kumain kung hindi gutom, matulog ng mas maaga, at panatilihin ang isip na relax. Nilihan ninyo ang isang perpektong kapaligiran para sa bato na gumana ng mas stable. Mayroong napakaliit na bagay ngunit may malalim na halaga. Isang maluwag na lugaw ngang isda, isang mainit na sopas ng lotus seeds, isang mahimbing na pagtulo na walang gambala, o ilang minuto ngang mabagal na pahinga sa tahimik na espasyo. Lahat ng ito ay hindi simpleng mga lumang pamamaraan kundi mga estratehiya upang mabawasan ang physiological load sa bato kapag regular na inilalapat. Nakatulong ang maito na bahagyang lumuwag ang mga daluyan ng dugo ng bato, mas stable ang presyon ng dugo, at mas maayos ang proseso ng pagsasala ng glomeruli sa gabi. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring mag-like upang malaman kung kasama pa rin kayo at sinusuportahan ninyo ako. Mag-subscribe sa channel upang bawat may bagong video, kayo ang unang makatanggap ng abiso upang patuloy tayong makakasamang matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya, at mapayapa. At kung maari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan, at kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Baka isang maliit na pagbabahagi ninyo ang makatulong sa isang tao na magkaroon ng pagkataong mabuhay ng mas maluso araw-araw.